May bagong kabanata sa matagal ng sigalot sa liderato ng Multinational Village Homeowners Association o MVI. Sa isang liham ng DSUD-NCR, ipinaalam na nakatanggap ito ng utos mula sa Office of the President na pansamantalang ihinto ang pagpapatupad ng desisyon ng DSUD noong March 24, 2026 habang dinidinig ang apela ng kasalukuyang board. Kasabay nito, kinilala rin ng Office of the President ang regular election na isinagawa noong January 25, 2026 bilang status quo ante at inatasan ng DSUD na huwag munang maglabas ng anumang panibagong kautusan kaugnay ng kaso. Para kay MVI President Arnel Gacutan, mahalaga ang naturang kautusan dahil matatapos na umano ang pagkalito ng mga homeowners kung sino ang lehitimong namumuno sa asosasyon. Ngayon, ito magpapatunay ngayon na yung aming last election conducted last January 25 ay nirecognize na. Ibig sabihin, kami na talaga ang legitimate na mga officers ng multinational. Ito ang magbibigay ng tuldok doon sa mga issue na kung sino talaga ang lehitimo. Sinabi rin ni Gacutan na inaasahan nilang makatutulong ang kautusan upang maresolba ang iba pang problemang dulot ng sigalot, kabilang ang umano'y pagka-freeze ng ilang bank accounts ng asosasyon. Nagpasa na rin aniya ang kanilang board ng resolusyon upang hilingin sa mga bangko ang pagpapalabas ng pondo na gagamitin sa pagbabayad ng mga obligasyon at pagpapatuloy ng operasyon ng village. Tawag ako ng emergency board meeting at naggawa kami ng isang board resolution na susulat kami sa bangko at aatasan namin yung bangko na i-release na sa amin yung pera kasi with this order, hindi na sila malilito. Kami na ang kinikilala para yung naman perang na-freeze ay maibayad na namin directly sa Maynilad. Bukod dito, sinabi ni Gacutan na may pagpapatuloy na rin nila ang mga naantalang proyekto sa loob ng subdivision, kabilang ang rehabilitasyon ng ilang infrastruktura, paglilinis ng komunidad, pagpapalit ng street signs at iba pang development projects. Kasabay nito, nanawagan siya ng pagkakaisa sa magkabilang kampo upang tuluyan ng matapos ang alitan sa asosasyon. Let's reconcile. Tapusin na natin to. Para iisa lang naman ang layunin natin, maglingkod. Sa ngayon, nananatiling epektibo ang kautusan ng Office of the President habang hinihintay ang pinal na resolusyon sa apilang inihain kaugnay ng liderato ng Multinational Village Homeowners Association. Ang Multinational Village ay isang malaking pribadong residential subdivision sa Parañaque na kompleto sa mga magagandang pasilidad. Ngunit ito ay nabapalot ng kontrobersya sa kung sino ang lehitimong board of directors at opisyal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kyle Selva, SMNI News. Personal na nagtungo sa NBI Homicide Division, sina Athletics Director Emmanuel Fernandez, dating assistant coach at kasalukuyang head coach Francisco Louis Alas at physical therapist Jeric Rueca, na pawang sinamahan ng kani-kanilang mga abogado. Samantala, abogado lamang ni Assistant Coach Buboy Domingo ang humarap sa mga investigador, habang nagsumiti naman ng nakasulat na pahayag si Strength and Conditioning Coach EJ Elumba. Hindi naman muling sumipot si Strength and Conditioning Coach Grant Derns sa kabila ng ikalawang sabina na ipinadala sa kanya. Kinumpirma ng NBI na kasalukuyang itong nasa New Zealand. Ayon sa abogado ni Fernandez na si Attorney Peter Castillo, affidavit lamang ang isinumiti ng kanyang kliyente. Iginit niyang walang naging partisipasyon ang athletics director sa pagpaplano ng team building activity at wala rin ito sa resort nang mangyari ang insidente. Nagpaabot din ng pakikiramay ang kampo ni Fernandez sa pamilya ng dalawang nasawi at tiniyak ang patuloy nilang pakikipagtulungan sa investigasyon. Of course, definitely. What can you say? Yes, of course we condole with the family. Nobody wants the tragedy to happen. Well, we will leave to the investigators. So we just cooperated because we just told them what we know, what he knows, and then it's up to the investigators to come up with a report. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.